So parang ganun eh, hindi ka pwedeng humarap sa boss mo na meron kang sakit. Tama? Amen. Kasi pag nalaman ni bossing, malamang ipapagamot ka. Kung nandito ka na, magpagamot ka muna. Kung hindi ka pwede sa bahay muna, doon ka sa church nyo. Magpagaling ka sa church nyo. Kaya sa church naman ngayon, dala yung dahil dito daw muna ako ng 1 week habang nagpapagaling. Ang galing naman ng amo mo. Pag wala kang sakit, doon ka. Pag may sakit ka, dito ka muna pinapahinga. Paano naman kami? Diba? Anyway, maraming gustong pumunta sa langit. Kung tatanungin ko, gusto natin lahat. Amen. Okay. Pero ayaw ng requirement. Ayun ba? Wala na lang requirement, basta pumunta sa langit. Hindi pwede. Kasi talagang ang langit ay inilaan sa mga tao, sa mga mananampalataya na lumakad ng may kabanalan. Amen. Kasi baka magtaka tayo. Ina-expect natin na, sabi nga sa Bisaya na malangit tayo. Alam niyo, malangit tayo. Sa Tagalog naman is malangit tayo. Gusto nating malangit tayo, pero ayaw natin yung requirement. Baka magtaka tayo. Lord, akala ko ba langit ako? Paano ka pupunta sa langit? Kung hindi mo naman natapos yung requirement. At anong requirement? Kabanalan. Naku, yan maraming laban-laban. Yes. Maraming ayaw. Gusto niyo bang maging banal? Amen. Mahirap bang maging banal? Yes. Pero gusto niyo. Yes. Pero mahirap. Yes. Kaya lang gusto niyo. Bakit niyo gusto kahit mahirap? Kasi gusto niyo umalangit. Amen? Amen. Okay. So holiness is fundamentally about being set apart for God's purpose. Yung talagang, mga kapatid, itatalaga na natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Ang daming tukso sa labas eh. Ang daming tukso sa paligid. Pero pag nag-set ka ng mind mo na ang katawan ko, ang buhay ko ay itatalaga ko na sa Diyos. Amen. Doon ka magsimulang lumakad. Ano man dumating along the way, hindi ka na pwedeng alipinin sapagkat nag-decide ka. Magsisimula talaga sa decision yan eh. Amen. Diba? Parang walang pinag-iba yung nag-decide na hindi niya ginawa. Alam niyo yung manginginom na nag-decide na ayaw na niyang uminom. Ang sabi niya, ayaw ko nang uminom. Whiskey kailan? Whiskey na naman. Ha? Sabi na, gin na ako inom. Whiskey kailan? Birbihira na lang. Paano ko makakapag-overcome kung pati salita mo, sangkap pa rin ng mga gusto mo? Gin na ako inom. Whiskey kailan? Birbihira na lang. So to set apart for God's purpose. Ang katawan mo, italaga mo sa Diyos. Amen. Dapat wala na ngayong maghalong mga paglalaro sa kasalanan. Tinalaga mo na yung sarili mo eh. Yes, amen. Ang bibig mo, itatalaga mo sa Diyos. Amen. So wala nang lalabas ng masamang salita. Amen. Ang isipan mo, itatalaga mo sa Diyos. Amen. So hindi ka na nag-iisip ng masama laban sa Amen. ibang. Di ba? Kaya nga nung araw, ang mga sineset apart nila, meron silang seremonyas para gawin ang pagseset apart sa tao. Amen. Nung unang panahon, i-anoint nila ang tenga, itong earlobes, itong malambot na bahagi
ng pangdinakdakan, ito yun eh. Ang herbs na yan. Lalagyan ng oil. Para ang simbolo nun, wala na akong ibang pakikinggan kundi ikaw lang, Panginoon. Lalagyan ng i-anoint yung mga hinlalaki ng daliri, ng paa. Na ang simbolo nun, wala na akong ibang pupuntahan na hindi magbibigay lugod sa iyo. Nilalagyan ng mga oil ang mga kamay para wala nang ibang gagawin kundi ang gusto nang ipagawa ng Diyos. Claro, ganun. Kahit naman, langisan natin lahat yan. Mata, Lord, ibang titignan, tenga, bibig. Na ikaw pa rin magdi-decide eh. Yes. Diba? Alam niyo pagkakaiba nung araw, sino mga nagkursilyo nung araw dito? Amen. So, mga kursilista kayo. Yes, amen. Kailangan, di ba? Sa kursilyo, iyak-iyak din, repent din. Di ba? Pero paglabas, wala pa rin nabago. So kahit ilang attend ka sa church, kahit ilang taon ka na sa gawain, hanggat di ka nagdi-decide. Kasi may mga tao minsan na hindi mo alam. Ayaw nilang mapakialaman ang personal nila. Parang, church na ako. Kumusta? Ano bang istorya ng buhay mo? Mapakialaman ang buhay ko. Basta mag-church na ako, pwede. Kaya maraming taong hindi mo pa alam ang istorya ng buhay. Amen. Kasi parang hiwalay ang istorya ng buhay ko sa pag-church ko. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, yung istorya ng buhay mo na ikinukubli mo, dinidil habang nakikinig ka ng salita ng Diyos. Amen. Pag may tama, ibig sabihin, pag guilty party sa isang bagay, Lord, patawarin mo ako. Diba? Hindi yung, kaya nga minsan, nagpiplit sasabihin, may nanay na dala niya yung anak niya sa church para ma-born again din yung anak. So nagplit si pastor. At pagkatapos ng service, sinisi ng anak yung nanay niya. Sabi niya, bakit ikwinento mo lahat ang buhay ko kay pastor? Na yung kanyang mga sinasabi, pangalan na lang ang kulang. Ang sabi ng nanay, wala akong kinikwento. Hindi ko kwento buhay mo. Talagang ang salita ng Diyos, kinakausap ka, na instead na maging defensive ka, ay hayaan mong tunawin ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, yung mga aspeto ng buhay natin na hirap tayo. Amen. Kasi lahat tayo, may mga ini-struggle sa buhay. Yes. Pero dapat maging willing tayo na i-deal ni Lord yung mga struggles natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Pag may tama, sabi mo, I'm guilty, Lord, I'm sorry. Yes. Tawarin mo ako. Amen. Kesa naman yung nakikinig ka, ako, nandito sana si sister, no? Tamang-tama itong preaching ni pastor na yun. Andito sana yung friend ko, no? Hindi. Kaya ka nandito kasi gusto ka kausapin ni Lord. Amen. Sa dinabi-dami ng tao, bakit siya ang wala? Ikaw nandito. Amen. Kasi para sa atin ito. Amen. So it involves living in a way that reflects God's nature and God's character. Ang ibig sabihin na yung ating mga thoughts, actions, and attitudes should align with His will. Amen? Amen. Being holy does not mean being perfect. Kasi ang perfection matatapos lang o ma-attain lang natin pag namatay na tayo at pag dumating na si Lord. So hindi natin pinag-usapan dito ang holiness ay perfection, ha?
Ang pinag-uusapan natin dito ay change of heart, change of thoughts, change of ating actions and ating attitude. Amen. Yun, at least mag-decide ka lang. So hindi natin pinag-uusapan na perfect dapat tayo. Kasi ang perfection darating lang pagtapos na ang pakikibaka. Amen. Pero between now and yung time na perfect tayo, mag-decide tayo na lumakad at i-align ang buhay natin sa will ng Diyos. Amen. I-strive natin, mag-strive tayo na mamuhay ng paraan na nagbibigay galang sa Diyos at ang pagkikipaghiwalay natin sa paraan ng mundo. Amen. Diba? Kaya iba tayo, kaya nga tinawag tayong church, iglesia, kasi tayo ay pinili, inalis sa isang mundong makasalanan. Amen. Nasa mundo pa tayo, Amen. pero hindi na tayo partido o bahagi sa sistema ng mundo. Amen. O alam niyo naman ang sistema ng mundo. Amen. Diba? Huwag tayong makiuso. Kung uso yan, baka masama. Hindi lahat ng uso ay tama. Tandaan natin yan. Amen. Huwag tayong makiuso. Huwag tayong maglagay ng mga reasoning na pangmundo. O, parang, ba't di pa kayo ikasal? Eh sila nga, nagsasama ng 10 years, walang kasal. Matibay naman ang pagsasama nila. May kilala ako, 1 million ang ginastos. Hiwalay na sila ngayon. Huwag mo silang gawing halimbawa. Hello? Amen. Hindi dahil uso, tama. Amen. Di ba? Kita niyo ang mga uso ngayon. May uso na ngayon sa mga lalaki yung crop, ano ba yun? Lugi naman ako noon. Huwag niyo ko imagine nakakrop na ako. Kasi una sa mga babae nakakrop top sila. Yes. Nauso yan. Yes. Ngayon nauso sa lalaki. Nakakrop top. Sabi ko, hindi niyo ako mapapasuot yan.